Hello! Isang mapagpalang gabi sa ating lahat. I guess it's already December 2 or December 3. I am not aware now sa date kung ano tayo ngayon. But anyway, this is just a short message para sa ating Pangulo na si Bongbong Marcos. At para sa ating pangalawang Pangulo na siyempre na si Attorney Sara Duterte. Ayan. Ako po ay isang loyalista mula pa noong kabataan ko. Dahil kay Apo Lakay, talaga sobrang umahal si Apo Lakay at si Madam Imelda Marcos kasi I grew up with them. Nakita ko sila, nakasama ko sila doon sa pabahay na unang-unang pabahay ng mga Marcos dyan sa may kapitbahayan or Nabotas. Mga galing sa probinsya noon na binigyan ng pagkakataong magkaroon ng bahay. Napakagandang bahay yan. It was really dream o panaginip o pangarap na magkaroon ka ng bahay. Kasi with amenities yan, kompleto yun doon. Kaya talagang maganda. Malinis, pare-pareho ang bahay. Yun nga lang, sad to say, pumangit siya nung panahon ni Cory Aquino dahil syempre napabayaan at pinabayaan. At ang lahat ng nandoon ay loyalista. So for short, isa akong loyalista mula nung aking kabataan. Syempre ba nga yun, sad to say, no? Pagbabago, tinawag nating unity sa panahon ng ating mga sinusuportahan na si PBBM at si VP Sara. Well, ako talagang natural, tumira ako ng Davao and I was there for ilang taon na kami nandoon, ilang dekada na. So ngayon, talagang nakasama ko din ang mga Duterte, kasama ko lalo si Tatay Digong, at saka si Sara dahil yung anak kong pulis na taga Davao ay naging bodyguard niya ni admin ni Sara Duterte. So talagang alam ko yung mga nangyayari sa pamumuno ng mga Duterte. Napakaganda ng pamumuno ng Duterte, ng mag-amang to. So saludo ako, dinaanan namin doon yung mga gera, yung mga terorista, pinapasabog ang Davao, lahat dinaanan namin yon. Pero dahil sa matapang, do or die ang aming mayor na si ex-president Tatay Digong Duterte, talagang nasugpo niya yon, pati yung mga holdapan sa taxi, siya mismo lahat yon. So talagang salute ako dyan. Gayon din kay Sara, kay VP Sara, talagang masasabi mong matapang, manang-mana sa tatay niya, na ultimong, yung pinakita naman natin yan lahat, na yung sheriff at kung sino-sino pa na nang aape, na mga kababayan natin nasa laylayan, ng na tinatawag, talagang pinoprotektahan niya bilang mayor. So maraming bagay ang ginawa ng mag-amang ito sa Davao. Kaya talagang Davao ay ang kanilang mula nung naging Pangulo, ang ating Pangulong Presidente, nakita niyo naman ninyo, na napakalaki ng utang na loob ng Marcos dahil sa naipalibing si Apo Lakay sa libingan ng mga bayani. I was there sa libingan ng mga bayani, nag-aantay ako hanggang maipasok si Apo Lakay. Nandun ako, kasama ako ng mga Duterte. May live ako noon. Nandun yon sa aking Inday Marie Vlog channel ko. So, kompleto ako sa ng mga nandakad ng mga
loyalista. Nagkataon lang, siguro, nung tumakbo ang mga Duterte, no, dahil pinakiusapan ni Amy Marcos, si BP Sara na tumakbo kasama ni PBBM. So lahat ng tao umasa na may pagbabagong mangyayari since unity ang ano nila. So yun ang nangyari, no. So lahat umasa, pero sa totoo lang, I am really disappointed sa pamalamalakad ni PBBM. Noong una, nakikinig lang ako kay Maharlika. Nagagalit pa ako kay Maharlika kasi nga, binabanatan ang Marcos, knowing na anti-Marcos siya ever since, na naging supporter lang siya ni Duterte at naging kaya niya sinuportahan ang Marcos noon, dahil nga sa mga Duterte. Real talk naman talaga, malaki ang utang na loob ng mga Marcos sa Duterte administration. Dahil kung hindi ang Duterte administration ang nagkaroon ng pagkakataon na mapwesto sa bilang Pangulo, hindi makakabalik ang mga Marcos sa pangyarihang meron sila ngayon bilang Pangulo at bilang Senador na si Amy Marcos. Totoo yun. Kaya dapat na inisip nila yun na napakalaki ng utang na loob nila sa pamilyang Duterte. Pero nangyayari ngayon, yung pamilyang Duterte, winawasak ng Marcos administration. Pangunguna ni Lisa Araneta Marcos at ni Romualdez sa Kongreso. Pati ang mga tao na nasasakupan o yung naniniwala kay BP Sara, binabatikos nila. Ngayon lang, sa kauna-unahang panahon sa 16 Congress ba, 17, ang Kongreso ay nagmukhang COA. Ang Kongreso ay nagmukhang Commission on Audit na puro pera ang tinatapik. Sila pa ang naghahanap. At na ngayon lang din, nagkaroon ng martial law ang Congress at ang Senado. Na pag ikaw ay nakasuporta kay Sara Duterte tulad kay Marcoleta, tatanggalin kanila. Kailan nangyari yun sa buong Wala. Kaya nga ang Kongreso, ay halo-halo yan. Dahil lahat yan, paglalabanan nila, pag-uusapan nila, ano yung dapat at hindi dapat, bakit at ano. Ang nangyari ngayon, sa sobrang unity na pinagkakalat nila kapag ikaw ay anti-Marcos at ikaw ay pro-Duterte, tatanggalin ka nila. Bibigyan ka nila ng problema. Walang pagkakaiba to kay Pinoy at kay De Lima noon. Pansinin nyo, anong pagbabago meron tayo ngayon? Anong unity? Wala, style dilawan din ang nangyari kay PBBM. Kaya para sa iyo to, Presidente Bongbong Marcos, kung ikaw ay nag-iisip na ang nangyayaring ito ay dahil sa utang na loob mo kay Romualdez o kung kanino man, utang na loob, kung si Romualdez ang ginatatakmong presidente sa mga susunod, talagang hindi ko yan iboboto. Ginawa niyong ang Kongreso? Ano to, monopoly? Ginawa niyong manipulated na ang ng Kongreso. Pag hindi sa gustuhan ninyo, tinatanggal nyo, walang ganon. Kayo lang ang gumagawa ng ganong batas. Si Marcoleta lang, napakatino. At ang iniisip ang taong bayan. Nangyari, sama-sama kayo sa korupsyon. Tulong-tulong kayo sa korupsyon. Unity sa korupsyon. Hindi unity para ingatan at protektahan. Ikaw ang Pangulo na walang nagawang proyekto. Ilang taong ka na nakaupo? Meron ka bang ginawang proyekto? Wala. Wala pa ako nakikita ng proyekto mo kahit isa. Anak na tutya, I am really disappointed. You are completely different kay Apo Lakay. Napakalayo mo kay Apo Lakay. Kaya nga parang ngayon lang ako nagduda na ikaw ba talaga si Bongbong Marcos sa tulad na kumakalat sa mga noon pa na ikaw ay hindi si Bongbong Marcos? Nakakapagtaka. Sayang ang talino mo. Akala ko nga na napakatalino mo, napakaganda ng speech mo parang tatay mo But at the end of the day, you are completely different from Apo Lakay. Lalong-lalo na sa pagmamahal sa bayan. Hindi. Wala ka ng proyekto katulad ni PRRD
Pagpasok pa lang, puro proyekto na. Ang daming ginawang proyekto at pinagpatuloy yung mga ginawa ni ni Apolaca, yung build. At the same time, yung mga ginawang proyekto ni Pinoy, pinagpatuloy niya. At higit sa lahat, yung war on drugs, napilit yung pinalalabas na siya ay maraming pinatay at may mga inabuso. Given naman yan eh. Sa kahit anong proyekto, lagi namang meron tinatawag ng mga, di ba? Sakripisyo. Hindi natin maiiwasan kasi walang perfecto, tao lang tayo eh. Pero noong nandyan siya sa war on drugs, Diyos ko, ang laki ng pagbabago ng Pilipinas at safe na safe ka, lumabas ka. Hindi mo maiisip, hindi ka matatakot na may papatay sa'yo. Lumalakad kami ng truck ko kahit na noon at pandemic, wala. Kahit dyan sa Tondo, napakalaki ng pagbabago. Plus, Isko Moreno anyway sa Tondo is napakagaling naman talaga. Okay, napakalayo rin kay Lacuna. But anyway, sa segue lang ako doon, pero yun ang totoo. Ngayon, binabanatan nyo yung mga taong tumulong sa inyo para bumalik kayo sa kapangyarihan. Kaya nga sila Subiri, sila Gatchalian, yung 5 senador na umalis sa grupo nyo, I salute them. Kasi hindi sila naging puppet. At hindi nila naisip yun. Sumuporta pa rin sila kay VP Sara. Napakasimpleng bagay. Tama naman eh. Bakit naging commission on audit ang Kongreso? Ba't hindi nyo nalang palitan ng COA? Para lang hanapan ng butas? Si VP Sara? Legislation, kayo ang maghahanap at magpapatupad ng magagawa ng batas. Para ipatupad ng mga nagpapatupad sa batas. Hahanapin nyo yung problema para makagawa kayo ng isang batas. Hindi mag-judge kayo ng kung sino-sino. Diyan sa Kongreso, lalo na yung nakapwestong mag-aama. Kaya nagmukha kayong tangay nung tinawagan nyo si PRRD. Pinaglaruan lang kayo sa Kongreso. Lahat na sinabi niya totoo. Pinaglaruan lang kayo. At his age. Pero aware pa siya sa lahat ng kanyang sinasabi. Pinaglaruan lang kayo. Pinagtatawanan lang kayo. Ako nga, tawan-tawa ako sa inyo, nagmukha kayong tangay. Nagmukha kayong gago. Ginawa niyong katawa-tawa yung mga sarili niyo. Puro kayong bobo. Makahanap lang kayo ng mga salitang butas para siraan sila. Umabot pa kayo sa point na pinapapatay niyo pa si VP Sara? Kung sino man nagpapapatay kay VP Sara at sinasabi niyong kakasuhan niyo, lalabanan kayo niyan. Puro abogado yan. Mag-asawa niyan, abogado. Biyenan niyan. Wala kayong sa talino ni Sara Duterte. Nakaka-disappoint. Anak ng tutsa kayo. Yan ba ang unity sinasabi ninyo? Sa totoo lang, napakalayo mo, PBBM. Bongbong Marcos, napakalayo mo. I'm really disappointed on you. Walang project, puro na lang lipad, pasyal, may bagyot lahat, namamasyal ka pa sa Luneta, kung saan, sa ibang bansa, kasama ang pamilya mo, may binagyo. Hindi natin dinanas yan at hindi namin dinanas yan sa panahon ni PRRD. Si PRRD, inuna niya ang taong bayan bago ang pamilya niya. Dahil doon siya sa taong bayan na nasalanta ng bagyo, nasalanta ng lindol, nasalanta ng kung ano-ano. Pero ikaw, lagi kang wala sa bawat pangyayari sa taong bayan. Inuutusan mo yung tao mo. Walang update. Napakalayo mo talaga kay PRRD. Si PRRD ang the best president pa rin. Well, actually, compare nun sa panahon ni Apolacay, no? Kasi anyway, nabuhay ako kay Apolacay. Na si Apolacay? Pawala na siya. Pero, for me, syempre, the best si Apolacay. Na kahit kailan, hindi ka magiging tatay mo. Dahil sinusunod mo yung asawa mo. Nakawag-anak ni Mar. Anak ng tutsaw.
Hindi ko alam. Umasa ang taong bayan sa'yo. Ngayon, tingnan mo, nakikiusap ang taong bayan sa shrine. Nung nakaraang liga na bumaba ka na. Kasi totoo, kahit ako, bumaba ka na lang. Ang hinahanap nyo lang is gawa ng problema ang pamilyang Duterte. Gawa ng problema at sirain dahil sa ambisyon ng mga kasama mo tumakbong presidente sa susunod na halalan. Could you imagine? Asan ang utang na loob nyo? Okay na sana si Amy Marcos kung saan marami siyang nagagawa, tulong sa taong bayan. Mas marami pa siyang nagagawang actually, kaysa sa'yo. Kaya lang, sana, naisip din niya na ginamit nyo yung mga Duterte para makabalik kayo dyan sa kapangyarihan nyo. Ginamit nyo ang mga Duterte. Tapos ngayon, sinisira nyo. Asa naman ang konsensya nyo? Akala ko ba mabuti kayong tao? Kung alam yan ng nanay mo ginagawa mo, magagalit yan. At lalo na ni Apo Lakay. Hindi ka na makatao. Yung ginagawa nyo, paghahanap ng butas nyo, doon sa talagang sumunod pa sa'yo dapat nga, si Sara Duterte ang tumakbong presidente, ikaw lang ang mag-vice president Dapat ganon. Hindi. Pinagbigyan ka tumakbong presidente. Pero nung ginagawa mo ngayon sa kanila, sa mag-ama, hanapan ng problema, hanapan ng butas, pati ang problema ng DepEd. O siya yung namuno sa DepEd, pero sigurado ba kayo siya rin na naman ng korupsyon ng DepEd? Napakasimple. Bayaan yung COA humawak, ipakita ng COA. Hindi. Ginagawa nyo na ng issue. Kesyo kailangan sumagot, kesyo ganyan. Sampahan nyo ng kaso, ilang kaso isampa nyo. Ganyan din si Pinoy, di ba? Lahat ng ayaw sa kanya nun, sinampahan niya ng kaso, pinakulong niya. Di ba? Sila Revilla, si Estrada. Di ba? Si Corona nga namatay dahil pinagkaisahan din nun. Walang pagkakaiba yung ginagawa mo sa mga dilawan. Anak ng tutsa. So, ibig sabihin, dilawan ka. Gawain ng dilawan yung ginagawa mo. Yun nangyari na lang kay Kibuloy. Pinabayaan mo, presidente ka Masyado nyo kinain. Yung kapangyarihan nyo, binaboy nyo yung mga taong bayan dahil lang kay Kibuloy. Dahil sa sa pamimresyon ng Amerika. Kinalimutan mo na taong bayan, mga kasama ni Kibuloy. Sa simbahan. May ginawa ka ba? Pero kung si PRRD yan, kahit kaibigan niya, gagawa ng tama yan. Hindi ka gumawa ng tama nung panahon na yun. Matagal na akong nananahimik sa politika. Nakikipag-away ako, pero hindi ko na talaga gusto yung ginagawa mo at ng mga kasama mo, ng administrasyon mo. Sobra na ang pamimerwisyo sa taong bayan. Tingnan mo nga ngayon, sa war on drugs, wala ka na makikita, mga naglayasan na, umalis na sa bansa. Ngayon, nagdoble, nagbalikan, doble pa. At hindi lang yon, mas masahol pa ang mga drogista ngayon at yung mga supplier ng droga. Harapan. Punyeta yan. Ano to? Ginawa mong Malaysia? Ginawa mong Colombia? Ano ba yun? Yung mga Mexico? Yung mga, may mga cartel-cartel? Nabubuhay na naman ang mga drogista. Nabubuhay na naman yung mga pusher, yung mga malalaking isda. Pinabayaan mong bumalik. Hindi mo inintindi na ipagpatuloy yung war on drugs sa tulad na pinangako mo. Hindi na war on drugs ngayon. Support the drugs na. Ang dami niyong mga sinasabi. Tama si PRRD. Ngayon ko lang nare-realize yung mga sinasabi niya tungkol sa'yo. Tama si PRRD. Kaya nag-away sila ni Sara dahil sa'yo. Pero tinanggap pa rin ni Sara yun, okay lang. Tapos ngayon ginigipit niyo si Sara at saka si Duterte. Hindi si Sara ang dapat lumayas sa pwesto. Kayo ni Romualdez ang dapat lumayas.
Ginawa niyong circus ang Congress. Hindi nga siya humaharap. Pero yung mga tao niya kumikilos. Isipin mo nga yan. Pero siya ang presidente. Oh. Sa Senado, nag-iikot lang din. Buti na lang wala na sila subiri. Dahil hindi sila sampalataya sa mga ginagawa mo. Ako din, hindi kita, kahit ano pa ako na pro ko, hindi naman ako tanga, para lang makinig ako, sundin ka lang, o pakitignan ko lang yung mga ginagawa mo, na hindi nakakabuti sa bayan. Ano bang proyekto na gawa mo? Wala, kahit isa. 3 taon na, wala ka pang nagagawang magandang proyekto. Napakaluwag mo. Napakaluwag mo sa lahat, kaya dumami na naman ang korupsyon. Pinababayaan mong mag-corrupt yung mga tinatawag mong unity na nag-unite sa'yo na mga dilawan. Wala pagkakaiba, para lang tayong bumalik sa panahon nila Pinoy, nila Aquino. Puro korupsyon. Harapang korupsyon. Samantalang noong panahon ni PRRD, lahat nagtatago. Ngayon, hindi. Harap-harapan. My goodness. Kaya yung nagsasabing supporter mo, yung mga Marcos, yung mga na napakaganda daw ng nangyayari ngayon. Putres, ano maganda nangyayari sa bansa natin? Meron ba? Tingnan mo nga rito sa amin, na ang dami na namang nakawan. Noong panahon ni PRRD, walang nakawan dito. Ngayon, ang dami na namang nakawan. Wala na namang takot yung mga, harap-harapan, inagawan ng motor. Si Bernard, inagawan ng motor. Putres yan. Sinusuportahan mo yung mga drugista. Hindi yung instead na gawin mo at ipagpatuloy yung sa war on drugs si Pangulong Duterte dati. Anong ginawa mo? Tapos sasabihin mo mabuti kang Pangulo? Hindi. Ako na nagsasabi. Kahit ako pro Marcos ako. Kay Apollo yun. At kay Imelda Marcos sa nanay mo. Pero hindi sa'yo. Hindi ka nakakatuwa. Nakakaubos ka ng pasensya. Hindi ako umiimik. Pero talaga lahat makikita kong mali. Nagtuwa siya, oh. And I will not tolerate you sa lahat ng mali nyo ipinapakita. Mas sikat pa yung asawa mo sa'yo. Asawa mo, here and there, eh. Ng teteng. Di kayo nahihiya sa mga taong nagluklok sa inyo? At yung mga taong tumulong sa inyo na winawalang hiya nyo ngayon, yung pamilyang Duterte? Masyado yung hinaharas? Ang dami yung hindi alam. Samantalang noon kay PRRD napakaganda. Ang daming nagbago, pati pakikitungo ng mga empleyado sa gobyerno sa taong bayan. Ngayon, hindi. Bumalik na naman ang kawalang hiyaan na mga tao nagtatrabaho sa gobyerno doon sa mga maliliit na tao. Balik na naman. Dahil hindi ka magandang Pangulo, maging leader ng bansang to. Wala kayong pakialam sa taong bayan. Lahat kayo, puro na lang kurakot ang nasa isip nyo. Kaya yung mga tao mo, pinababayaan mong mangurakot. Nanto siya. Ilan ba merong na pondo ng yung hinahanap nyo kay Sara Duterte? Si Sara lang ba? Di ba? Ikaw meron ka din? Sa 1,000 departamento ng dito sa gobyerno. O pagpalagay mo na lang 500. O, meron kayo lahat na 500 departamento na lang na may budget na tinatawag na yung nakatago dahil nga, anong tawag nyo, nakalimutan ko yung budget na yan, na hinahanap nyo kay BP Sara. O, ilan? Bakit kay BP Sara lang kayo nakatutok? Dapat lahat. Bakit kay Sara lang kayo nakatutok?
Kasi masama talaga intensyon nyo ang sirain ang mga Duterte. Dahil ayaw nyong patakbuhin ang mga Duterte sa susunod na eleksyon. Kaya ako dapat si Sara talaga tumakbo bilang Pangulo. At susuportahan ko pa rin ang mga Duterte. I'm really disappointed sa pamamalakad mo. Na I don't care, na I don't give a shit sa lahat ng tao. Kasi ito yung nakikita ko, pananaw ko to, opinion ko to, akin to. At hindi ako nangungapya ng kahit kanino. Markuleta na lang eh. May pa ICC pa kayo. Too late din sa ICC nyo, mga tanga. Lahat kayo ng mga nag-iisip ng mga kung ano-anong against sa mag-ama. Lahat yan, mali. Dahil mas matalino sila sa inyo. Alam nila ang proseso. Lahat kayo putak na putak sa Kongreso, sa Senado. Hindi nyo naman alam. Kaya tinan mo, si PRRD, tapusin natin to. Walang aalis, pero kayo lahat gusto nyo tapusin. Samantala siya yung pinatawag nyo, pero siya gusto nyo tapusin. Wala kayong lahat sinabi sa tapang at malasakit ni PRRD nung siya'y nakaluklok bilang Pangulo hanggang ngayon. Ang layo-layo mo sa tatay mo. Kaya kayong mga nagsasabing malaki pagbabago, punyeta. Ang laki nga talaga ng pagbabago dahil bumalik tayo sa pamumuno ni Pinoy. Ganyan-ganyan ang pamumuno ni Pinoy. Bumalik tayo sa walang kwentang gobyerno na pamamalakad. Gumanda lang ang Pilipinas sa panahon ni PRRD na ultimo mga pulis, napakataas na mga tingin mo. Ngayon, wala, pati mga pulis na mga eskalawag, bumalik na naman. Yan ba, ipinangako mo sa taong bayan? Sinabi mo rin na ipagpapatuloy mo yung war on drugs? Kaya tuloy nga, hindi ko na inaway si Maharlika eh. Dahil nakita ko yung point ni Maharlika. At nakita ko totoo yung sinasabi ni Maharlika. Wala akong makitang proyekto mo. Nagtulog siya naman. Sa inyo mga pro Duterte na nakikipaglaban para kay BP Sara. Salamat sa inyo and I salute you guys. At sa mga kasamahan ko na mga pro-BBM, sana naman mag-isip kayo kung tama pa ba ginagawa ng taong sinusuportahan nyo o hindi. Makarating man lang, iparating nyo man lang sa kanya yung mga hinaing ng taong bayan. Hindi lang yung hinaing nyo ng grupo nyo, kundi yung taong bayan. Kung ano talaga yung dapat. Hindi yung mahirap talaga pag asawa ang nagpapatupad ng Dapat si PBBM mismo ang mag-decide para sa bansang Pilipinas, hindi ang asawa mo. Ay nako, nakakalungkot lang. Sana pakita nyo yung mali sa iniidolo.